morning po sa bawat isa po sa atin. Good morning! Ayan. Pakibati po yung katabi niyo ng good morning. Okay. Pakisabi sa kanya, Merry Christmas. Ayan. I'm so blessed katabi kita. Ayan. Sa Christmas huwag kang mawawala, sabihin mo. Okay? Alright. Again, magandang umaga po. Ngayong pong araw po na ito ay magsisimula po tayo ng bagong pag-aaral sa buong buwan ng December. At ang ating pong pinaka-team na pag-uusapan is about holiday to holiday. Okay, holiday to holiday. At ngayong umaga po, ang ating pong pag-uusapan ay wala pong iba, kundi ang topic po natin ay rediscovering the true meaning of the season. Rediscovering the true meaning of the season. So if you have your Bibles with you, hilingan ko po kayong buksan ng inyong mga Bibles sa Book of Isaiah. Okay, Isaiah chapter 9 from verse 6 to verse 7. Alright? Isaiah chapter 9 verse 6 to verse 7. Hilingan ko pong tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Allow me to read the passage to you. Ito po yung passage na ating po tatalakay ngayon pong umaga pong ito. Ang sabi po dito, Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, is follow me with your eyes. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and the peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with the justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So mandali po tayo dumako sa panalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang araw pong ito na binigay niyo po, Panginoon, sa amin. To open up this December, Panginoon, this first Sunday of December, Panginoon, as we will be rediscovering the true meaning of this season. Guide us, O Lord. Buksan niyo pong ay mga puso't isipan, Panginoon, sa panahong ito, Panginoon, maunawaan namin ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan, dakilang Diyos. Lord God, gabayang patnubayan niyo po, Panginoon, kami at maintindihan po namin ang inyong salita. Itago niyo po sa inyong likuran at gamitin niyo po ang instrumento na tagapaghayag ng inyong salita ngayon pong araw nito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po. Bakit po tayo magsiyo po, bawat isa. Okay? Again, ito pong araw na ito, Kapaskuhan. Excited na excited po tayo, no? So again, uulitin ko, Merry Christmas sa bawat isa at namamas ko po. Happy New Year! Yung iba, Happy New Year na agad eh. Okay? At nakakatuwa po pagka ganitong Kapaskuhan, ang kagandahan ay kahit ang ating mga tahanan ay gumaganda. Tama ba? Sino po dito nakapag-decorate na ng bahay? Yan. Ano pong decoration ng bahay nyo? Halloween pa rin po ba? Sabi ng iba, sa sobra pastor dami po naming sa sobra po naming dami na decoration, parang Halloween na po. Okay, but again ay Christmas na po at karamihan ng mga tahanan ay Christmas na ang tema. At pag lumabas kayo, yun ang nakakatuwa, no? Pumunta kayo sa mga kalye, talaga naman napakaganda ng mga dekorasyon sa mga poste. Makikita natin yung mga parol, makikita na po natin yung mga Christmas tree, makikita na po natin yung mga reindeer, di ba? Meron ba reindeer? Design lang. Oo. Doon sa pinuntahan ko rin may reindeer eh. Tumatawid sa kalye eh. But again, it's so good na ngayon pong panahon na itong Kapaskuhan ay ito po yung season na talaga ang bawat isa ay masaya. Okay? But ngayon pong umagang ito, we'll rather focus on holiday rather than holiday. Kasi kapag ka po Christmas, ito po yung pinakamatinding inaabangan ng bawat isa. Dahil ito ay holiday season. Tama? Tuwing Pasko o tuwing Kapaskuhan at New Year, lagi po yung walang pasok. It's declared official holiday. At iba po diyan ay inaabangan po natin yan. Diba? Sino nag-aabang dyan sa holiday na yan, pag Pasko? Diba? Inaabang. Sabi pa, Pastor, sa amin po, hindi po namin maano yung holiday ng Christmas. Eh, bakit po? Kasi po babagsak po siya ng linggo. Taba? 24 ang Christmas. So, kinabukasan ay 25. So, Monday walang pasok. Okay? Sa mga estudyante, tuwan-tuwa. Kasi yung buong linggo na yan, talaga naman, walang pasok. Okay, excited na excited ang bawat isa. Ngayon, pag-uusapan natin is about holiday to holiday. Titingnan po natin yung pagkakaiba ng holiday at holiday. Ngayon,
tingnan po muna natin, during the Christmas season, tanong ko po sa bawat isa, sagutin po natin to personal, sa sarili po natin, what are we excited about during this Christmas season or every Christmas season? Ano po yung mga excited tayo? Okay, sa mga bata, okay, nasagot nyo na ba? Bigyan ko isang segundo. Pwede ba yun? Mabilis lang naman to Ulitin ko mga adult at saka mga kabataan, sagutin nyo mabilis-mabilis sa isip nyo to. Laging on the top of your mind, yun ang iisip nyo. What are you most excited about pagdating ng Christmas? Mga bata na nga ko. Okay, sagutin nyo lang po muna sa sarili. Okay? Sagot nyo na. Okay. Sagutin ko yung iba. Sa mga bata, eto, excited na excited. Una, pag Christmas, walang pasok. Kita mo, si Doy kagad. Si Doy kagad yung talaga naman pumapalakpak agad ng tenga. Walang pasok. Diba? Lagi na nga kayo walang pasok Okay. Ayoko na sabihin yung school niya. Baka naman. Okay? Hindi lang walang pasok. Bago magkaroon ng Christmas vacation, merong Christmas kita nyo, Christmas party. At kapag may Christmas party, may alam niyo na kagad, di ba? Kung sino mga nagda-diet. May pagkain. At saka may Christmas party. May exchange gift. Meron ganyan. Okay? Sa mga kabataan, sa mga estudyante, ngayon pa lang may exchange gift na sila. Monito. Di ba? Something hard, something soft, something chewy, something, lahat ng something. Di ba? Every week, meron ng mga ganyan. Okay? So, na-excite tayo dyan. Most awaited na mga kabataan yan. Okay? Iba gusto pumunta sa mga amusement park. Excited kapag Christmas season pumunta sa amusement park. Bakit? Kasi kahit yung amusement park, okay, ay naka-Christmas theme. Kaya ang sarap pumunta. Sa ating mga adult, hindi natin masyadong gusto pumunta sa amusement park kasi nakakapagod. Maniwala po kayo, pinuntahan mo na amusement park, kahit anong ganda niya, nakasanda lang ako sa pader sa pagod at kakalakad at kakapila. Okay? Excited po ang mga kabataan dyan. Tama, mga young people? Tama ka, di ba? Sa mga adult, ano ang excited tayo, especially sa mga adult, mga nagtatrabaho dito. Pakitas nga po ang kabay. Yan. Marami nagtatrabaho dito. Yan. Sa mga nagtatrabaho dito, what are you most excited about pagdating ng Christmas season? 13, may 13 month pa, may bonus pa. Sino ang may bonus sa 13 month? Wala nagtaas ng kamay, magsiamin kayo, nasa church kayo, ha? Okay. Sabi ng iba, ayoko pastor, baka di ba? Baka mautangan ako, okay? Sino may 13 month? Taas ang kamay. Yung may mga 13 month, may bonus. Yan. Sabi ng mga wala, sana all. Okay? Sana all daw meron. Pero excited tayo dyan. Kasi minsan November pa lang binibigay na. Alright? Ang tawag po din ay holiday. Kaya po, when we fall into yung ganitong season, anong nangyayari po sa atin, we fail to understand the true meaning of Christmas. Okay? Kahit po ano sabihin po natin, kung ano yung unang pumasok on the top of our mind na kinaka-excite po natin, yan po yung mahalaga po dun sa atin. Kaya kung papansinin po natin, mahalaga po yung pag-uusapan natin as we rediscover the true meaning of Christmas. Because a lot of us are into holiday but not into holiday. Okay? Hindi ko po babasagin yung trip niyo po kasi masaya po naman talaga ang Christmas. Okay? Pero ang gusto lang po natin dito is magkaroon ng distinction yung holiday at holiday. Ako po naniniwala po ako bilang pastor, ang Kapaskuhan po ay pareho ng kahalagahan ng pag-celebrate po natin ng mahal na araw. Diba? Pag mahal na araw po, tayo nag-aayuno tayo. Tama? Amen. Meron po ba dito, pagdating ng Christmas, nag-aayuno kayo? Wala. Pag Christmas, dyan maraming inaatake sa puso. Bakit? Nakalimutang mag-ayuno. Kaya anong nangyari? Nasobrahan sa ham, nasobrahan sa lechon, nasobrahan sa spaghetti, nasobrahan sa carbo, diba? Nasobrahan sa party. Nakatingin ako lagi pa sa video. Nasobrahan sa eat all you can. Kaya pagkatingnan niyo ang pangatawan, alam mong pinagpalang, siksik, liglig at nag-uumapaw. Amen. Kasi pagkatak-in, nakaapaw So, ganun po yung dating dito. Again, tingnan po natin, as we fail to understand in this season,
we fail to understand the true meaning of Christmas. At yan po ang i-rediscover natin ngayon na sana po ay hindi po mawala sa atin pong mga mananampalataya. Alright? Let us first define holiday and holy day. Tingnan po muna natin po yan. Ano po ba yung pagkakaiba ng holiday at holiday? Ang holiday, it is a secular celebration. Pag sinabi pong secular na celebration, ito po yung ginagawa ng mundo. Ito po yung nakaugalian ginagawa natin outside of the biblical perspective. Ibig sabihin, secular. Ginagawang regular din sa mundo. Example, Christmas party. It is a secular na nasabihin po natin celebration. Exchange gift. That is a secular celebration. Okay? Bakit po? Wala na po sinabi sa Bible mag-exchange gift eh. Meron po ba sinabi sa Bible mag-exchange gift? Wala. Diba? May sinabi po ba sa Bible na magkaroon ng Christmas party? Wala po. Diba? May sinabi po ba sa Bible na kailangan walang pasok kapag Christmas? Wala din po. So, ang holiday, it is a secular celebration of Christmas. Now, ano naman po yung holy day? Yung holy day po, when it comes to Christmas, it is a sacred celebration. Okay? Sagradong selebrasyon. Kaya po, naniniwala po tayo na dapat po sa panahon ng Kapaskuhan ay natututo po tayong magpasalamat. Alam niyo po, may isa po akong gustong-gusto na sineselebrate ng ibang bansa na wala po sa Pilipinas. Of course, hindi naman tayo mga Indian, katulad po ng mga nasa USA, di ba? Pero sila po, by month of November, iilan lang po ang holiday ng US. Okay? Sa mga nagtatrabaho po dito online, sino mga kasama ko nagtatrabaho online dito sa US ang account nyo? Yan. Meron ba? Si Ate Karen, saka si Kuya Nasyo. Iilan lang po ang holiday ng US. Alam niyo po ba yun? And one of those holidays, July 14 ba? Tama? July 4. Di ba? Yung Independence Day ng US. Sumunod na po diyan ay Labor Day. Tapos sumunod po sa kanila Thanksgiving, Christmas, and New Year. Yan lang po ang holiday nila. Sa atin po, buksan niyo po ang philippines.gov.ph o whatever holiday. Na makikita nyo, napakadami nating lahat ng holiday sinelebrate natin. Maniwala kayo, pagkamatay di ganito, sinelebrate natin. Diba? Bonifacio, Aquino, lahat na naman, basta dili ka, holiday. Kaya ang mga Pilipino, sagana sa holiday. The problem with us is that we fail, tayo rin po mga Pilipino, we fail to understand the sacred celebration of Christmas, and that is the holy day. Kaya po, sabi ko nga po, meron po akong isang gusto sana mangyari sa Pilipinas, magkaroon po tayo ng Thanksgiving Day. Yung panahon na tayo ay walang pasok at tayo ay uupo kasama ng pamilya po natin habang hihiwa tayo ng turkey. Yan yung masarap, no? May turkey sa Pilipinas. Wala ata di ba? Di ba? Antoks lechon, di ba? Ano ba mga baliwag lechon? Lahat ng mga lechong manok, habang hinihiwa natin, ay nananalangin tayo sa Panginoon sa pasalamat sa lahat ng pinagkaloob po niya sa atin. Holiday is a secular celebration and holy day is a sacred celebration. Pastor, is there a problem with celebrating Christmas the secular way? The truth of the matter, sa ibang bansa po, ang celebration of Christmas, it is a pagan practice. Okay? Ibig sabihin, it is a worldly practice. But sa ating mga mananampalataya, totoo naman yun. Christmas celebration is a pagan practice and a secular practice. Pero sa ating mga mananampalataya, hindi po tayo nananatili doon sa pagan practice lang. Ang mas gusto po natin in this Christmas season is for us to celebrate it sacredly. Respectfully. Diba? Sabi ko nga po, I would remember before I proceed with the message. Okay. Meron daw, nung ako po ay Sunday school pa lamang, bata pa ako, nagtuturo yung teacher, Christmas season. Okay? Sabi nung teacher namin, alam ko, friend ko sa Facebook si Ate Cora. Sa mga matatanda na sa IBC, okay? Kilala niyo si Ate Cora. Si Ate Cora, Sunday school teacher kami. Meron siyang tinuro sa amin Sunday school na isang story. Sabi niya, parang ipaliwanag yung Christmas season. Meron daw isang bata, ang birthday niya is exactly December 24. Okay? Okay?
Yun, sorry, December 25, eksaktong Christmas ang kanyang birthday. So, ang ginawa niya, okay, nagpa-birthday party siya. Dahil Christmas, itong panahon na ito, nag-invite siya ng mga kaibigan niya. Invite. Ay, punta kayo sa bahay. May spaghetti, may hotdog, may marshmallow, di ba? Maraming handa, may clowns. Kasi birthday niya eh. So excited siya. And the kid was so excited about the gifts na matatanggap niya. Dahil birthday nga po niya eh. So ginawa niya, bago dumating yung kanyang mga bisita, naandun siya sa pintuan ng bahay. Excited siya. So nakita niya, isa-isang dumarating yung mga kaibigan niya. Dating yung kaibigan. Tapos, habang dumadating yung mga kaibigan niya, pinagmamasdan yung maigi lahat ng mga darating na kaibigan niya. At alam niyo kung ang titingnan niya? Tinitingnan niya yung mga regalo. Bakit? Dahil birthday niya, ang gusto niya makita, ano ba yung mga matatanggap niyang regalo. So, mga nakita siya, maliit na regalong box lang. Di ba? Nakita niya, ang laki ng regalo. Diba? Nakita niya, parang kotse yung regalo sa kanya. Oh, ang ganda eh. Kaso, pagpasok ng pinto, ang binati siya, happy birthday. Sabi niya, thank you. Sabi niya, nakakatuwa naman. So, excited na excited siya. The problem is, pagpasok ng mga batang inimbita niya, hindi inabot yung regalo sa kanya. So sabi niya, mas lalo siya na-excite. Bakit? Kasi sabi, iniisip niya, naku, baka mamaya, pagkantahan na, pag magbublow ka na ng cake ng, happy birthday to you, doon nila ibibigay yung gift. Diba? Ito na. Tinawag na nung host, kanta tayo, happy birthday, naglow na ng cake. Ini-expect niya magbibigay ng gift sa kanya. And unfortunately, hindi binigay ng gift sa kanya. Then the host says, na dahil ito po ay Christmas, magbubunutan na po tayo. Okay? Kung sino mabubunot mo, yun ang ka-exchange gift mo. Yung ngiti ng bata, mula sa pagkakangiti, sumibangot eh. Sabi, isip-isip niya, sandali, birthday ko ah. Eh bakit sila nagpapalitan ng regalo? Bakit sila nagbibigay ng regalo? Bakit ako dapat na nagse-celebrate ng birthday? Ako yung nagpahanda eh. Di ba? Ako yung nagpa-cater eh. Di ba mga magulang ko yung nagpabili ng balloons eh. At saka nagrenta ng mga clowns eh. Para mag-entertain, para may mga magician eh. Then during the celebration, bigla sila nagpalitan ng exchange gift. Malungkot na malungkot yung bata. Kaya umuwi siya, wala siyang kahit anumang regalong natanggap. The truth of the matter, that's the reality nowadays. Right. The main celebrant of Christmas is none other than Christ Himself. But we fail to recognize the true meaning and the celebration of Christmas. We are too busy, and there's nothing wrong with having some party, exchange gift, mga raffle, wala pong problema doon. Believe me, as your pastor, wala po akong problema po doon. Talaga, pastor, kung wala, patunayan ko sa inyo, wala akong problema doon. Pag in-unveil natin itong mga cover na ito, lahat yan regalo para sa atin. So wala akong problema po doon. Di ba? Papaparaffle pa nga tayo eh. Si Pastor BJ nga, ipaparaffle ko eh. Kung sino man dito ang single na babae na gusto na magkaroon ng boyfriend, di ba? Ilalagay niyo yung pangalan sa tambiolo. Iraraffle natin ganun. Kung sino maswerte, yun ang mapapangasawa ni Pastor BJ. Amen. Grabe, swerte, no? Sabi ni Pastor BJ, parang may problema tayo ng pastor. Na, wala akong problema sa exchange gift eh. But Christians, this is our problem. Sometimes, in the middle of the holiday rush and the holiday season, nakakalimutan natin i-celebrate yung dapat talagang i-celebrate. Nakakalimutan natin i-appreciate yung dapat i-appreciate. Nakakalimutan natin i-recognize kung sino po yung dapat i-recognize at batiin. And with this message series na ating pong pag-uusapan at pag-aaralan, we would like to emphasize more on the true meaning of Christmas by emphasizing on the season's
spiritual significance rather than the secular significance of it. Okay? Excited mo ba tayo? Dalawang bagay lang naman po yung pag-uusapan po natin. Dalawang bagay na gusto ko lamang po mabigyan po natin ng focus at mabigyan po natin ng tuon ngayong pong umaga pong ito. Una na bagay na dapat nating ma-reflect, okay? Introduction lang po ito ng preaching. We will go over it hanggang sa buong December. Okay? There are two things na kailangan natin makita at maunawaan pagdating ng Christmas na dapat po ay hindi tayo makakaligtaan. Una, let us reflect on the birth of Jesus. Okay? Let us reflect on the birth of Jesus Christ. Luke chapter 2, verse 10 to 11. Ano pong sabi dyan? But the angel said to them, do not be afraid. I bring you news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Dalawa pong bagay ang makikita natin po dito as we reflect on the birth of Jesus Christ. Ano po yung makikita po natin dyan? Na maintindihan po natin in the birth of Jesus Christ. Of course, wala pong birthday party kung wala pong birthday. Tama ba? Wala pong Christmas kung wala po ang birth ni Jesus Christ. Tandaan po natin po iyan. Kaya po unang makikita po natin na dapat nating i-reflect is the incarnation of Jesus Christ. When I say incarnation of Jesus Christ, God o Jesus Christ being man, okay, ang Diyos na nagkatawang tao, ang maintindihan natin. Alam niyo po ba, ang ganda po nung incarnation of Jesus Christ. Kaya po naging tao at nagpakatao si Jesus Christ. Sa mga Bible school student, ang tawag po dito ay deity of Christ. Ibig sabihin, kahit na si Jesus Christ dumating sa earth, okay, the incarnation of Jesus Christ, the humanity of Jesus Christ, siya po ay 100% God and 100% human. 100% God and 100% man. Hindi po nagbabago yon at hindi po magbabago yon kailanman. Alright? Ang Panginoong Hesukristo ay 100% God, yung pagka-Diyos niya, being all-powerful, omniscient, all-knowing, whatever, with His limitless power, He is God. Okay? But He is also 100% man during this time. Alam niyo po yung kagandahan nito? Alam niyo po yung kagandahan nito? Ito po problema natin. Hindi natin maintindihan yung incarnation of Jesus. That's the reason why we need to reflect on this. When I'm going to reflect, as I reflect, okay, in the incarnation of Jesus Christ, ito po yung aking pinagbubulay-bulayan. Alam niyo po kung ano? Yung pagiging 100% man of Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Pag sinabi po ng Panginoon, naiintindihan kita, He means what He says. Kapag nakita po niya yung anak niya, yung create niya, tayo pong mga nilalang na-create niya, nakita po niya tayong napapagod at sinabi niya sa atin, anak, naiintindihan ko yung pagod mo. He means what He says. Why? Dahil naging 100% man siya, naramdaman din niya more than 2,000 years ago yung pagod. Noong may problema tayo at kapag may problema tayo at tumatangis tayo, ang sabi ng Panginoon, anak, naiintindihan kita. Bakit? Naramdaman din ng Panginoon yon. Kapag nandito tayo, naiinitan tayo, pinagpapawisan, naiintindihan ka ng Panginoon. Kasi napagod, pinagpawisan at nainitan din ang Panginoon. When we were tempted by the enemy, sa mga trials na pinadadala sa atin, naiintindihan tayo ng Panginoon kasi na-experience din ng Panginoon yun. Sa Kanya nga, 40 days pa sa wilderness eh. Nung nagugutom tayo, naiintindihan ng Panginoon yung gutom po natin. Bakit? Nagugutom din ng Panginoon. Kapag ka nauuho tayo, naiintindihan ng Panginoon yun kasi nauuho din po ang Panginoon. Being 100% man. Yung po yung kagandahan po nito eh. Na maintindihan po. Pasabihin, thank you. Siso po.
naiintindihan po ng Panginoon tayo eh. Because Christ became a man more than 2,000 years ago. At hindi lamang po iyon. Alam niyo yung kagandahan nito is not only the incarnation of Jesus Christ, but the impact of His birth. Alam niyo po kung ano yun? Balikan po natin yung Isaiah. Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Ang ganda po nung sinabing impact dyan eh. The impact of the birth of Jesus Christ is this. Sabi ng Bible in Isaiah, and this was the prophecy of Isaiah that was made fulfilled during the time of the New Testament when Jesus Christ was born. Sabi dito, for unto us a child is born, unto us a son is given. This is pertaining to Jesus Christ. Okay? At ang sabi dito, and the government will be upon His shoulders. At ang sabi pa dito, kagandahan dito, and He will be called Wonderful Counselor. Ganda po nun, di ba? The impact of the incarnation and the birth of Jesus Christ is that He is our Wonderful Counselor. Every time na may problema ka, anong ginagawa mo? Nagmumukmuk ka lang ba sa isang tabi o ikaw ay naghahanap ng makakausap na po pwede mong hingahan ng problema mo na maiintindihan ka sa lahat ng pinagdadaanan mo na makakapagbigay sa iyo ng payo. The truth of the matter, lumapit kayo sa mga taong kapareho natin, maaaring maging comfort yan sa inyo. But the greatest comforter of all and the greatest counselor of all is none other than Jesus Christ Himself. Yung bang sinabi ng Panginoon, naiintindihan kita, hindi ka lang niya naiintindihan, willing ka niyang pagpayuhan. He is our wonderful counselor, the impact of the birth of Jesus Christ. Hindi lang po yun. Sumunod, He is mighty God. He has limitless power. Everything, even government, is under His shoulders. He is in control of everything. He is a sovereign God. Hawak po niya ang lahat. Ganun po kabuti ang Panginoon. Hawak niya ang ating past, hawak niya ang ating present, and hawak niya ang ating future. Bakit? Because He is mighty God. Sa iba po, sumunod na mga passages pa, He is not only called mighty God, He was also called the Almighty God. He is all-powerful. He is all-knowing. Lahat po ng bagay sa mundong ito ay kaya niya. Wala pong malaking problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoon. Wala pong malaking pangailangan na hindi kayang ipagkaloob ng Panginoon. Wala pong karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Why? Because He is the mighty God. Sumunod po, another impact, He is the everlasting Father. Ang sarap po nito. He is the everlasting Father. Sa mga mananampalataya na mayroon kayong pagdududa sa inyong pananampalataya sa Panginoon, dahil mayroon pong mga ibang mga grupo na nagtuturo na ang kaligtasan ay nawawala, ito po ay isang patunay na kapag po tayo ay tunay na anak ng Diyos, He will be our everlasting Father. Hindi po sinabi dyan, He would be your temporary father. Right? He will be your everlasting Father. So tayo pong lahat ng mga anak ng Diyos, tayo pong lahat ng mananampalataya, siya po ay Ama natin kailan paman at magpakailan paman. Hindi po magbabago yung identity na yon. At panghuli po ang impact dito, He would be the Prince of Peace. Look at the news. There will be a lot of wars. Huwag na po tayong lumayo. Kahit sa Pilipinas, there would be rumors of wars. Tama ba? Huwag na rin po tayong lumayo sa mga magkakaibigan, magkakapamilya, mag-asawa, loob ng tahanan, mayroong pong gera sa tahanan. But the impact of the incarnation of Christ and the birth of Jesus Christ is that He is the Prince of Peace. If God
would be the center of our home, if God will be the center of our government and every government in this world, if we will just allow Him to control that, maniwala po kayo, He is the Prince of Peace. Bagyo nga, pinahinto ng Panginoon eh. Gera pa kaya? Remember when the disciples in the Lake of Galilee, na bumabagyo, na binabayubay sila ng bagyo, as up to ngayon, Panginoon, sa dulo ng bangka, sabi niya, peace, be still. And the winds and waves suddenly stopped. And the waters became calm. Bakit? Because He is the Prince of Peace. If there would be war, and the Lord says, stop! And war would stop. And suddenly there would be peace. At home, if there would be wars at home, if the Lord says, stop! There would be peace at home. Because He is the Prince of Peace. But the key, and the most important key part and the key factor in that peace is none other than God being the center of the government. God being the center of our home. God being the center of our relationship. Why? Because He is our Prince of Peace. That's the most important thing. Kaya ngayong Kapaskuhan, mahalaga po yung atin pong dapat nagre-reflect po tayo on the birth of Jesus Christ. Not only about the incarnation, being man, but the impact of it. At alam niyo yung pinakamatinding impact dito na binigay ng Panginoon is in the book of John chapter 3 verse 16. Sa sobrang pag-ibig ng Panginoon sa atin, sa bawat isa po sa atin, pinadala niya yung bugtong na anak niya para mamatay sa ating mga kasalanan. Bakit? Because of sin, we are about to go to hell. Every one of us are hellbound. Tanong ko po, sino po dito ang hindi nagkasala? Magtaas ang kamay. Pag nagtaas ka ng kamay, nagkasala ka na. Bakit? Sungaling ka. Hindi, sinungaling pala. Bakit? Lahat po nagkasala eh. Wala po bang hindi nagsinungaling dito? Wala po bang hindi nagchismis dito? Wala po ba sa ating hindi nanira? Wala po ba sa ating dito nga hindi gumawa ng mali? Kahit maliit na bagay pa yan. Pastor, hindi ako nagsisinungaling. White lies lang. White lies, red lies, black lies, lies pa rin yan. Lahat tayo may ginawang pagkakasa. Malinaw ng Bible. Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. But you know what? Ayaw ng Panginoon ng kasalanan at lahat ng mga kasalanan pinadadala ng Panginoon sa impyerno. Lahat tayo papunta po doon. Nakita po ng Panginoon Diyos Ama yun. Kaya ginawa niya, pinadala niya yung bugtong na anak niya, si Jesus Christ, para mamatay sa ating mga makasalanan, para tayo ay manampalataya sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan, kasama ang everlasting Father natin. Amen. Isn't that beautiful? Di ba? Napakaganda nun. Ibig sabihin, kung may paghihirap man tayong pinagdadaanan sa mundong ito, hindi po yan panghabang buhay. Bakit? We are not only to reflect on the birth of Jesus Christ, we are also to revisit the message of hope that we fail to understand every day. Because every day of our lives, every hour of our lives, every minute and every second of our life, God has a message of hope. Mayroon laging pag-asa. Bakit? In Luke chapter 9 verse 6 to 7, it is actually in the Old Testament. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7 is a prophecy. Ilang years niya bago mangyari. Panahon pa lang ni Isaiah, pinaprophesy niya ito sa mga Israelites. Bakit? Anong purpose ng prophecy sa mga Israelites? Do you know? The purpose of the prophecy na ibinibigay ng mga prophets mula sa Panginoon sa mga Israelites para yung mga Israelites ay magkaroon ng pag-asa dahil sa panahong ito, marami silang pinagdadaanan. Yung bawat problema po nila, ang sasabihin ng prophet sa kanila, especially the prophet Isaiah, huwag tayong mag-aalala kasi merong ipanganganak na tagapagligtas natin. He is the wonderful counselor. He is our everlasting Father. He is the Prince of Peace. And He is the mighty God. Merong ipanganganak. Kaya yung mga Israelite during this time, kahit anong hirap ng pinagdadaanan nila, kahit anong gerang pinagdadaanan nila, ano nangyari sa kanila? They are still hopeful every day. Christians, ito yung tinuturo sa atin ng Kapaskuhan.
Hindi po itinuturo lang ng Kapaskuhan sa atin yung mga regalong matatanggap at ibibigay natin. Hindi lamang po itinuturo ng Kapaskuhan yung pong mga holiday at bonuses po natin. The main meaning of Christmas is for us to understand that there is always hope every day. And that is one of the greatest gifts na po pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Dahil sa pag-asa pong iyan, nagkakaroon tayo ng peace of mind. Iba po sa atin, sa panahon na ito, hindi na po tayo maganda tulog eh. Lalo tigit kapag dumadating yung Kapaskuhan, iba sa atin, hindi ka na magkanda tulog. Bakit? Kasi wala pa yung bonus mo na nagastos mo na sa isip mo. Tama po ba? Hindi pa dumadating yung bonus mo. Masama na yung loob mo. Bakit? Kasi, eto, bibigyan ko ng regalo, bibigyan ko ng regalo, bibigyan ko ng regalo. Naku, kulang pa yung bonus ko ah. May utang pa ako. Mag-swipe pa ako sa credit card. Masama yung loob mo. Hindi ka peaceful. Bakit? Kasi nga hindi mo naintindihan yung message of hope. Every day, God has a message of hope sa bawat isa po sa atin. Every day of our lives, we are reminded by the Lord as we celebrate Christmas, not as a holiday, but a holy day. Not as a secular celebration, but a sacred celebration. Maintindihan po natin na mayroon pong mensahe ng pag-asa ang Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan po natin, ano man ang problema natin ngayong panahon na ito, hindi po iyan panghabang buhay. Meron pong pag-asa po tayo, bawat isa po sa atin. May problema tayo pinagdadaanan sa trabaho, may pag-asa po tayo diyan. May problema kayong pinagdadaanan sa eskwelahan, may pag-asa po tayo diyan. May karamdaman ka, may pag-asa yan. Nawalan ka ng trabaho, may pag-asa pa rin. May problema sa pamilya, may pag-asa pa rin. Why? Because God will be the center of our home and our society, He will be our Prince of Peace. It was prophesied by Isaiah and it was fulfilled. Alam niyo po ba yon? Na-fulfill po ito nung dumating si Jesus Christ. Hindi ba ang sarap po nung ganon? Yung kapag may nangako sa'yo, tapos tinupad yung pangako. Diba? Nasubukan niyo na po bang mangako sa isang bata? Maniwala po kayo sa hindi, wag na wag kayo mangangako sa isang bata. Bakit? Sisingilin kayo. Sabi mo, ibilan mo ako ng ganito eh. 10 Christmas nang nakakalipas, hindi pa binibili. Di ba? Mahirap mangako sa bata. Maniwala po kayo sa hindi. Nangingiti si Cassandra. Mahirap mangako sa bata, believe it or not. But the truth of the matter, yung pangako ng Panginoon kailanman niyo po. The prophecy is a promise of hope. And the fulfillment of hope is in Jesus Christ. Kaya po nakakalungkot kapag ka po marami pong mga tao ang walang Kristo sa puso. Kaya po hindi po dapat nawawala sa church yung sacred celebration ng Christmas. Kaya po kung mapapansin niyo po, I encourage the church, the whole IBC Manila. Sabi ko, ang December 24 would fall on Sunday. I know everybody's busy. Hindi ko po babasagin po yung celebration nyo. It is but right for you to celebrate Christmas with your family. Whether you are on vacation or whatever. But what I just want to tell you is huwag niyo pong tatanggalin yung sacred celebration ng Kapaskuhan. Baka po during Pasko, nakakalimutan natin umupo bilang pamilya at pagpasalamat sa Panginoon. Busy tayong humihiwa ng ham, hindi man lang na ipapasalamat sa Panginoon. Busy tayo nagbibigay ng regalo, pero nakakalimutan natin bigyan ng regalo ang Panginoon. Pastor, kailangan ba regaluhan ng Panginoon? Lahat naman ang kailangan natin, nasa Kanya na. Oo, pero kahit yung appreciation man lang at oras, hindi tayo maibigay. Kaya po sabi ko po sa inyo, kahit 24, pag may nagtatanong po sa akin, may service po ba tayo ng 24? Meron. Bakit po? Hindi ko po tatanggalin yung pag-celebrate ng Kapaskuhan. Diba? Nakakalungkot naman po, birthday party ng Panginoon, walang umatin sa birthday party niya. Alala niyo kwento ko kanina? Diba? Tapos may kanya-kanya, saan ka? Nasa bahay ako. Ano sa celebrate mo?
birthday ni Jesus Christ, nasaan ka? Nasa bahay. Diba? Pag birthday ni Jesus Christ, mag-celebrate ka sa church. Diba? Total, marami kang bagong damit, isuot mo lahat sa church. Diba, pag Pasko, marami tayong bagong damit. Pastor, 3 bago kong polo, isuot mo lahat. Diba? Morning, isuot mo yung isa. Pagdating ng Christmas party may paraffle tag-giving na tanghali, isuot mo yung pangalawa. Pagdating ng hapon, may gift-giving tayo sa mga isuot mo yung pangatlo. O, diba? O, di nasuot mo lahat. Pastor, pati sapatos, 3 din. Di wow. Buti ka pa, 3 sapatos mo. But, hindi natin tatanggalin yung pag-celebrate po ito. Bakit? Because that is the main purpose of Christmas. Tandaan po natin, napakaganda po ng prophecy ni Isaiah. As we revisit the message of hope, kaya po marami pong mga mananampalataya ang nangyayari po sa atin. Nadidepress tayo. Hindi ko po sinasabing hindi ka dapat tinatabla ng depression, hindi ka dapat tinatabla ng problema, kasi wala naman po excuse dyan eh. Pero alam niyo po, kagandahan sa isang anak ng Diyos at mananampalataya. Makinig po kayo maigi dito sa sasabihin ko. Ang kagandahan po ng isang mananampalataya, lalo tigit kapag ka alam mong anak ka ng Panginoon. Tatamaan ka ng problema, pero hindi ka mayayanig. Alam niyo kung bakit? Kasi araw-araw may pangako ang Panginoon sa iyo. Tandaan mo, araw-araw may pag-asa. Diba? Pastor, araw-araw may kukulangan sa budget namin. Huwag ka mag-alala, may pag-asa. Talaga, Pastor, mahal po ng bilihin. Huwag ka mag-alala, may pag-asa. Malay mo, bumabayan bukas. O, diba? May pag-asa, diba? Pag bumabiyahe lang po kami dito alam nyo, unang-unang titingnan lagi, presyo ng diesel. Sabi ko, B-Power diesel, 69. Tanong ko sa tatay ko kanina, pa, bumaba ba diesel? Sabi ng tatay ko, next week bababa yan. Yan, hopeful. Diba? Hindi pa sigurado, pero sabi niya, next week bababa yan. Sabi ko dato, next week na ako nagpakarga. Kaso hindi tayo aabot sa church. May pag-asa. Kahit anong pinagdadaanan may pag-asa. Pastor, kahit may cancer, huwag ka mag-alala. Walang cancer na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Amen. Kahit kamatayan man yan, kagalingan pa rin ng Panginoon ibibigay sa iyo. Amen. There's no great problem in this world that God cannot fix. There's no great need in this world that God cannot provide. Makita po natin, ilang bagay po na dapat nating maunawaan at ma-encourage po tayo. This is the prayer. Okay? And this is my prayer for the church as we celebrate Christmas the sacred way. Okay? Is for us to be encouraged to have a Christ-centered, focused celebration of Christmas. Yung buong Kapaskuhan po natin ay nakasentro sa Panginoon. Ulitin ko po, hindi ko po sinasantabi yung regalo o whatever pamamaraan po natin ng pag-celebrate ng Christmas. Ang sinasabi po ng Panginoon sa atin, tayo ay ma-encourage at huwag makalimot na magkaroon ng Christ-centered na celebration ng Christmas. Kaya kung papansinin nyo ang Christmas, ang root word ng Christmas ay Christ. Diba? Hindi naman po ang root word ng Christmas ay gift. Kasi ang tawag doon, gift mass. Diba? O exchange gift mass. Walang ganun It's Christmas. So the Lord, for us as a church, we are to be encouraged to celebrate the Christmas the Christ-centered way. Second, let us be encouraged to have a spirit of gratitude. Yung po bang matuto tayo magpasalamat sa lahat ng bagay? Ang tawag dito, thanksgiving. When was the last time you give thanks to the Lord? When was the last time na mas marami pa yung pinasalamat mo sa Panginoon kaysa sa nireklamo mo sa Panginoon? When was the last time you pray
na hindi ka humingi sa Panginoon bagkus nagpasalamat ka? When was the last time na sa kabila ng problema natin, pinagdadaanan natin, pangangailangan sa buhay natin, o trouble sa buhay natin, sabi sa Panginoon, Panginoon, salamat. Iba sa atin, pansinin niyo po, sa sobrang commercialized ng Christmas celebration, the secular way, iba sa atin, pagdating ng Christmas, dun pa tayo naging mas mareklamo. I'll give you an example, okay? Naalala ko po, may mga exchange gift. May mga iba, hindi ko sabihin sa inyo kung sa Christmas party to. May mga iba, nire-recycle yung exchange gift. Okay? Ang masama, the following year, nag-exchange gift uli. Ni-recycle yung exchange gift. Bumalik sa kanya yung exchange gift niya. Parang ito yung niregalo ko last year, ha? Diba? O kaya, sasabihin ng iba, nag-exchange gift. Anong common exchange gift na yun? Diba? 500, 100, gano'n, no? Pag nasip mo ng gift mo, binuksan mo, excited ka, exchange gift eh. Wala pang 102, ah. I found myself doing that ngayong Christmas. Sa office po namin sa States, meron po kami meron kaming exchange gift. Meron kaming tawag namin Secret Santa. Okay? So may mamimili ka online, digital yung pipimili ng pangalan. Tapos meron kaming Excel na worksheet na nakashare sa Drive. Sa mga technical. Basta meron kaming nakashare na Excel sa Drive. Okay, na nakikita ng lahat online. Na andun yung mga pangalan, telephone number, address. Iba na kasi exchange gift ngayon eh. Ipinapadala lang through Shopee. Okay? So kapag ka pinadala na yung gift mo, yung exchange gift mo, makikita mo dun yung status. Ilalagay nung naka-exchange gift mo, ordered, ito yung tracking number, papadala mo na. Maniwala po kayo. Ilan kami empleyado sa Pilipinas, isa po ako dun sa wala pa na nakalagay doon na nagpapadala regalo, ni hindi pa ino-order. Nasa bakasyon ako this week, itong week na to. Nag-check ako. Habang nasa bakasyon kami, sumasama yung loob ko eh. Ira to, napadala ko na yung regalo ko sa ka-exchange gift ko. Yung nakapili sa akin, hanggang ngayon hindi ko pinapadala. Gusto ko pa man din yung, kasi may i-request mo kung ano yung meron ka na eh. Parang wishlist eh. Napasok dun sa sa budget. Gusto ko pa man din yung regalo na yun eh. Sabi ko, nilagay ko din yung pangalan ng mouse, di ba? Gusto ko yung Gundam ng mouse na gano'n, wireless na mouse. Gusto ko yun. Aba, 3 na lang kami na nandun sa halos lahat na deliver na exchange gift. Dahil ang sabi ng HR, 25 pa lang orderin nyo na. Nung November pa to, November 25, orderin nyo na. Para pagdating ng December, ma-receive na. Kasi December 22 ang Christmas party natin. 3 na lang kami na walang nakalagay na status doon. Lalagyan ko na nga ng emoticon dapat eh. Sad face. Until I found myself, sandali. Atras ako ng konti. Okay lang yan. Because the true meaning is the message of hope. Diba? May pag-asa yun. Baka may pangailangan pala yung tao kaya hindi niya magawa yun. Nare-realign yung isip natin. Nagkakaroon tayo ng contentment. Nagkakaroon tayo ng gratefulness. Kapag ka nabigyan ka ng kahit ano, salamat po. Nabigyan ka ng regalo, salamat po. Hindi ka nabigyan ng regalo, salamat din po. The spirit of gratitude. When was the last time you ever thanked the Lord? When was the last time you ever thanked your wife and your husband? When was the last time you ever thanked your kids, your children? Thank you for being an inspiration to the family. Kids, when was the last time you give thanks to the Lord? When was the last time you give thanks to your family, to your father and to your mother? Sa Christmas, sa sobrang commercialized na celebration ng Christmas, we fail to appreciate everybody and we just want to appreciate ourselves. Pagdating ng Kapaskuhan, masyado tayong self-centered rather than Christ-centered. Kaya dahil doon, nagiging selfish din tayo. Nawawala yung gratitude. Nawawala yung pasalamat. Ma-remind tayo, ma-encourage tayo to have the spirit of gratitude. Let us be encouraged as well to have a meaningful tradition.
Tayo, meron po tayo may kani-kaniya tayong tradisyon sa bahay pag Christmas, di ba? Ang common na tradisyon ng Pilipino, ano ba tawag pagka, gabi ng 24, going to 20, Noche Buena. Ang Medianoche, yung New Year. Yan. Yung Medianoche, yung celebrate nyo bago kayo maputulan ng daliri. Ganun ba yun? Medianoche, medya na lang daliri mapagka, automatic pagka New Year, Korean na post mo eh. Bakit? Naputol yung dalawang daliri. Okay. Ang ginagawa natin, meron tayong kanya-kanyang tradisyon. Nag-gather yung family, di ba? Ang ginagawa natin, nag-exchange gift, nagpapalaro tayo, ang dami natin ginagawa, ang dami natin tradisyon. May mga iba akong tradisyon na nakita na ang gandang tradisyon, I think, kila Ninang Maima ata at kila Mang Florence. Ang ginagawa nila, every week, meron silang meet me at the tree. Every week, ang munito-munita nila, pupunta nila sa Christmas tree. Titignan nila yung pangalan, may regalo sila doon. Every week yon ng December. Okay? Magandang tradisyon. But, ang tradisyon na magandang dapat hindi nawawala sa atin is this. Let us incorporate these 4 things na mahalaga. Una, incorporate scripture in the celebration. When was the last time we celebrated Christmas sacredly by opening the scripture before we celebrate Christmas? Maniwala po kayo sa hindi, even I myself is guilty. Beyond reasonable doubt. Excited ka na, luluto kayo, nag-prepare na kayo ng lugar. Pero pag upo nyo doon, kain na kayo, nakalimutan nyo magbukas ng salita ng Diyos. Nakalimutan nyo sasabi ng Panginoon, number your days. Kaya iba sa atin, bilang na rin ang araw natin pagdating ng Christmas di ba? Di ba may Bible verse na gano'n? The Lord is teaching us to number our days. Nakalimutan natin yon. Kaya mangyayari, nauna sa atin yung lechon. Kaya nangyari sa atin after Christmas, bilang na ang araw mo. Pero true meaning of that verse, the Lord is teaching us to number our days. Bilangin natin yung mga pagpapalang binikakalob sa atin ng Panginoon every day of our lives. Because we forgot to open the scriptures before we celebrate Christmas. No? Sumunod, let's incorporate prayer in the celebration. Okay? Let's incorporate prayer in the celebration. Manalangin tayo, the prayer of thanksgiving. Sumunod, let's incorporate the spirit of giving. Okay? Yun po yung tingnan po natin. At the same time, panghuli po, let's incorporate the spirit of gratitude. Pasasalamat. And as we end, maintindihan po natin itong bagay na ito. This emphasizes sa ating mga pamilya, magkaroon ng transition. Magkaroon po tayo ng transformation in the celebration of Christmas. From the secular way to the sacred way. There's no problem with me celebrating Christmas or with each and every one of us. And I think with the Lord Himself, walang problema sa Panginoon celebrating Christmas the secular way kung hindi naman tayo nagkakasala. Yung secular na pamamaraan, halimbawa, kayo ay nag-exchange gift, nag-Noche Buena, wala pong problema doon. I think wala rin problema ang Panginoon doon. Pero ini-encourage tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng transition at transformation and celebration. Na i-celebrate natin ito the sacred way, the biblical way, by incorporating the scriptures, incorporating prayer, incorporating gratitude, and giving during the time of Christmas. No? Yan po yung mahalaga. And as I end, tingnan po natin, the biblical celebration of Christmas is a sacred celebration and not a secular celebration. Let's focus more on the sacred celebration rather than the secular celebration. Why? Because Christmas season is not about vacation, it is about salvation. Everybody's excited about vacation. Everybody's excited about filing leave. But Christmas season and its message is not about vacation alone, but it is more on salvation. Because Christmas is the commemoration, our commemoration, that more than 2,000 years ago, Jesus Christ came to earth because He loves me and He loves you so much. Amen. Kaya kung tingin mo walang nagmamahal sa iyo, nagkakamali ka. Kasi sobrang mahal tayo ng Panginoon at sa sobrang pamamahal ng Panginoon sa atin,
ibinigay niya yung pinaka magandang regalo na po pwede nating matanggap sa mundong ating ginagalawan. At yan ay walang iba, kundi yung kasiguruhan na kapag namatay tayo, sa langit na bayan tayo uuwi. Christmas season is not about vacation, it is about salvation. And last, Christmas season is not about material gifts. It's about the eternal gift of Christ. Ulitin ko po Christmas season is not about material gifts. It is about the eternal gift of God. Alam niyo po, meron po akong dalawang binabanggit na mahalaga sa mundong ito lagi. That would be tangible and intangible things. You know what tangible things are? Ito yung mga nahahawakan. Example, itong mouse na to, tangible ito, nahahawakan Itong laptop na ito, tangible ito, nahahawakan Ano yung mga intangible? Yung mga hindi nahahawakan. Okay? Hangin. Subukan yung map na hangin. Ano kayo? Tapos sabi nyo, sino parang loko na yung ganun ng ganun? Diba? Mekos-mekos ng ganun. Nahala ko tuloy si Kuya bigla Okay? Sino yun? There will be tangible and intangible. And believe it or not, tangible things, in the law of thermodynamics, everything deteriorates. Itong mouse na to, tangible, nahawakan. Sa sobrang gamit nito, masisira ito, eventually. Itong damit na suot ko, tangible ito, nahahawakan, na isusuot. Paglaon ng panahon, makailang laba ito, yung color nito magfe-fade. Mabubutas din ang kilikili nito. Masisira ito. Law of thermodynamics. Intangible things. Yung mga bagay na hindi nakikita, yaan ay pangmatagalan. Alam niyo bakit? Sa Christmas season na ito, lahat ng matatanggap nating regalo, tangible. And if you focus on tangible things, at doon mo ilalagay ang katuwaan at kasiyahan mo, maniwala kayo, mabilis maglalaho kasiyahan nyo. That's the very main reason why maraming mga mananampalataya, maraming mga tao, pagdating ng Christmas, malungkot na. Diba? Pero during the time na since yung nagbibigay ng regalo, ang saya natin, ang mga ngiti natin talaga ng hanggang tenga Right? Pero pag naluma na yan at nawala na yan, kahit anong bago ng sapatos mo na natanggap, pagka natanggal ng swelas niya, malulungkot ka na. Kahit anong bago ng telepono, pag may lumabas na bagong telepono, malulungkot ka na rin Hindi ba? Why? Because everything deteriorates, naluluma, nasisira, nawawala. Everything that is tangible, nahahawakan, nasisira. And if you focus on that, maniwala po kayo, malulungkot ka. That's the very main reason why the Lord wants us to focus on the eternal gift of Christ. Alam niyo kung ano yun? The eternal gift of Jesus Christ is intangible. Hindi mahahawakan, pero ipinagkakaloob ng Panginoon. Alam niyo kung ano yun? Pag-ibig ng Panginoon. Hindi nahahawakan ng pag-ibig ng Panginoon, pero pag binigay niya sa iyo, panghabang buhay, hindi mawawala sa iyo. Hindi maluluma, hindi maglalaho kailanman. That's the very main reason why Christmas is not about vacation. It is about salvation. Amen. Christmas season is not about material gifts that we are about to receive, but it is about the eternal gift of Jesus Christ, and that is the love and salvation that Christ gave to each and every one of us. Kaya ang prayer po natin, maging tradisyon sa family natin, ngayong Kapaskuhan na ito, na magkaroon tayo ng transition, na celebration, na hindi lang ng holiday, kundi maging holiday. Na kapag ka nag-declare ng holiday dahil Kapaskuhan, because it was already declared by the government, ang unang iniisip mo is the sacred way of celebration. Una kong gagamitin sa pag-celebrate nito, ng holiday na ito, ay yung pag-celebrate, pagpapasalamat sa Panginoon. Pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Pagbibigay ng gratitude sa Panginoon. Pagbibigay ng regalo sa Panginoon. Baka lahat ng mga pag-iisip na inisip natin, lahat ng mga taong kilala natin ang isip natin regaluhan, rather than ng Panginoon. Pastor, anong bibigay ko sa Panginoon? Sarili mo. Pastor, anong po pwede kong iregalo sa Panginoon? Kung ikaw ay hindi pa nananampalataya sa Panginoon,
The best gift you could ever give to God is your faith to Him. Amen. At ang kagandahan nun, yung regalo mo ng pagtitiwala at pananampalataya mo sa iyo, ririgaluhan ka ng Panginoon pabalik. Alam niyo kung ano yun? The greatest gift a human can ever have in this world, and that is the gift of salvation. Kaya po hindi po dapat nawawala sa church yung paghahayag ng mabuting balita. The prophecy of good news from the Old Testament shouldn't stop in the book of Isaiah. It should continue. Let's continue sharing the prophecy of Isaiah. Because it was already fulfilled, we are to accept yung fulfillment of the prophecy, and that is Jesus Christ. Amen. Kaya dalangin ko, kung meron man sa atin dito na naririto, na hindi mo pa nakikilala ang Panginoon o wala ka pang pananampalataya sa Panginoon, I pray that this Christmas season, you wouldn't only receive material gift, but you would receive the eternal gift of Christ. Amen. Sa atin mga Christians, matagal nang mananampalataya, one of the greatest tradition that we would urge sa bawat isang mga pamilya na naririto sa atin, kung meron po kayong miyembro ng kapamilya nyo na alam nyo hindi pa nananampalataya sa Panginoon, bago nyo hiwain ang hamon, ibahagi nyo muna ang hamon ng Panginoon sa kanila for them to receive Christ. Tawa. Baka yung tatay hindi pa pala mananampalataya. Why don't you take that opportunity to share the Word of God and to share the gospel of Christ? Baka may kamag-anak ka, mahal sa buhay. Kaya ang tawag dyan, mahal sa buhay eh. Kung talagang mahal mo sa buhay yan, ibinabahagi mo ang magandang balita dyan. Kung talagang mahal mo sa buhay yan, maniwala po kahit sa hindi, ipagpipilitan mo at ipagdudukdukan mo ang salita ng Diyos at salvation na regalo ng Panginoon sa Kanya. Bakit? Panghabang buhay yan eh. Tandaan po natin, the eternal punishment of Jesus Christ, it's eternal. Hell is eternal and heaven is eternal. Amen. Now, sa ating mga mananampalataya, the souls of our fellow loved ones, kapag ka po hindi natin binahagi at pinagpilitan po yan sa pamilya po natin, baka po magsisi po tayo bandang huli. Kaya maganda, bago kayo mag-Nochebuena, sabihin nyo na kagad, pero pa po ba dito hindi mananampalataya? Tanggapin nyo na si Kristo. Bago natin tanggapin yung spaghetti, di ba, yung barbecue, yung lechon, di ba, tanggapin mo na si Jesus Christ. Di ba? Para kung sakali atakihin siya dahil sa kakadami ng lechon. Di ba? At least mananampalataya, ligtas, papuntang langit na kagad. Di ba? But kidding aside, mahalaga po ang Christmas. Ulitin ko. As we rediscover and revisit the true meaning of Christmas, Christmas season is not only about vacation, it is about salvation given by God. Christmas season is not about material gifts, it is about the eternal gift of Christ. Tumayo po tayong lahat. Lord God, our Heavenly Father, we are so grateful and we are so thankful, Panginoon, for the wonderful message na binigyan niyo po, Panginoon, sa amin, Lord God. Thank you, Lord God, for allowing us to rediscover the true meaning of Christmas na bilang Diyos. Ngayon sa dali pong ito, Panginoon, kung meron na pong isa sa amin dito, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, kausapin mo nga po, Panginoon, siya. At ipaalala sa kanya, Panginoon, na ang mahalaga sa buhay na ito, hindi, Panginoon, yung material na mga regalo lamang, kundi ang pinakamas mahalaga, Panginoon, ay walang iba, kundi yung eternal, yung panghabang buhay na regalo mo ng kaligtasan sa bawat isa po sa amin. Kaya kung meron po dito hindi nakakakilala pa sa Panginoon at hindi pa nanampalataya sa Panginoon o hindi kayo nakakaalala na minsan sa iyong buhay, tinanggap po ang Panginoon bilang sarili mo ang tagapangin sa iyong buhay, this will be the time na sabi mo sa Panginoon, Panginoon, nagkasala ako sa iyo. Panginoon, nakalimot ako sa iyo. Panginoon, hihingi po tawad lahat ng pagkakasala ko at tinatanggap po bilang tagapangin sa aking buhay. I want to receive the eternal gift na ibinigay mo sa amin. At sabi mo sa Panginoon, salamat sa Kapaskuhan. Dahil sa Paskong ito, ikaw ang nagbe-birthday, pero ikaw po, Panginoon, ang nagregalo. Ganun din po sa ating mga mananampalataya.
May we have this spirit of gratitude. Sabi sa Panginoon, salamat sa araw-araw. Sa kabila ng problema, pagsubok, mga pangangailangan, may mensahe ng pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. But Lord, sa pagkakataong ito, as one church, as part of your body, Lord God, we pray, Panginoon, na i-realign niyo po, Panginoon, ang aming mga sarili sa selebrasyon ng Christmas na ito. Na mas mabigyan po namin ng pahalaga yung pag-appreciate sa iyo, pagbibigay po ng papuri sa iyo, pagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Because Christmas season is for you, Lord God. Actually, Lord God, hindi lang Christmas. Every day of our lives, not only every Sunday, lahat ng buhay namin, Panginoon, buong buhay, buong oras, at kalakasan namin po, Panginoon, ay para po sa iyo. Again, Lord God, we give you back all the praise and all the glory. Continue to align our Christmas celebration from holiday to holiday. That we would focus not on vacation, but on your God-given salvation to us. That we would not focus more on material gifts, but we would focus more in giving gratitude to you, Lord God, because of the eternal gift of salvation you've given to each and every one of us. Again, we give you back all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen.